So for today's video guys ay nag-MCL nga ako at kasama ko sa game na to ang mga kaibigan ko. At sa first round nga ay nakatapat namin yung Team Toshiro. Ginamit ko nga si Ling sa game na to dahil may nagsabi sa akin na puro Bane at Popol na lang daw yung ginagamit ko. Subukan ko naman daw gamitin si Ling, Haya o di kaya si Fanny dahil para sa kanya basic hero lang daw si Popol pati si Bane. Pero para sa mga hindi nakakaalam guys, si Ling yung favorite hero ko. At madali lang para sa akin gamitin si Ling. Ang hindi ko lang kayang gamitin ay si Fanny tsaka si Haya. Though nag-Haya naman ako pero hindi ako kagaya ng mga magagaling talaga gumamit ng Hayabusa. Pero pagdating kay Ling ay kaya ko naman tong isabay sa mga marurunong din. At para sa akin enough yung knowledge ko sa hero na to. Sa first game nga guys ay hindi kami nahirapan dahil mabilis lang namin to natapos. Pagkakuha ko sa Lord ay nag all mid agad kami para maka-advance na kami sa second round. At tingnan nyo guys kung gaano kadaya dito yung second skill ni Ling. Dahil kung makikita nyo guys ay low HP na ako dito tapos nahatak pa ako ng Minsitar. Pero tingnan nyo guys kung gaano kalakas yung lifesteal ng second skill ko. 10 minutes lang yung tinagal ng first game guys at naka-advance na agad kami dito sa second round. Natalo na nga namin dito yung Team Toshiro at ang kasunod naming nakalaban ay yung M5 champion, ang Brenny Esport. Sa second game guys ay ginamit ko dito si Bane bilang isang mid laner. At bago natin i-breakdown yung laro na to, kung hindi ka pa naka-like and follow sa Facebook page ko ay maaaring pa-like and follow na lang para sa mga content na kagaya nito. So dito guys ay ituturo ko sa inyo kung ano yung proper rotation natin pag tayo ay nasa mid lane. So una sa lahat guys, ang dapat yung tandaan ay wag na wag kayo magbabrawl sa mid. Importante na dumalaw kayo sa side lane. Pero dahil early game pa lang naman at hindi pa naman tayo kailangan sa side, mas magiging useful yung early game natin kung maglilish na lang tayo dito sa jungle natin. So kagaya ng ginagawa ko guys ay pwede nyo ring gawin to. Nang sa ganun ay mas mapabilis yung pagja-jungle ng core nyo. Pero wag na wag kayo makiki-XP guys dahil madidelay yung jungle nyo. So pagkatapos nyo mag-leash ay dediretso naman kayo dito sa mid lane para mag-clear ulit ng minion wave. At dahil nga napabilis yung pagja-jungle doon ng core natin ay nakapitas agad siya dito. At ang big deal pa nun dahil core ng kalaban yung napitas niya. So nag-clear lang ulit ako dito ng mid lane at dumiretso naman ako dito sa gold lane. Dahil importante na nakaalalay tayo palagi sa gold lane pag nagkakaroon ng team fight. Hindi man malaki yung epekto nyo sa team fight ay malaking bagay pa rin yun. Dahil nasa team fight participation ka at bukod pa doon nakakatulong ka sa mga kakampi mo. So pagkatapos ko tumulong sa top lane ay pumunta naman ako dito sa mid lane para sana magpa level 4. Pero na-delay ako dito ng isang creeps kaya hindi ako nag level 4. Tapos nag-set dito yung Terizla pero siya yung na-vacuum ng Luyi. At sa pagkakataong to hindi makapag-back yung Luyi dahil nandun yung Ling. At pwede natin pabandahin yung first kill natin doon para tamaan yung Luyi at napatay nga natin doon yung Luyi. Hindi na ako tumulong sa turtle guys dahil nandun naman yung Ling at snowball naman siya. Ang ginawa ko nag-platings na lang ako sa mid para mas lumaki yung lamang namin. Maraming nagsasabi na nahihirapan daw silang gumamit kay Bane kapag naka-mage. At totoo yun guys dahil mahirap naman talaga palakasin ang mid lane Bane. Lalo na kapag naka-mage Bane kayo, sobrang hirap niyan patabain guys. Kaya kapag nasa early game pa lang guys, ang pinaka the best na tip na maibibigay ko sa inyo kapag si Bane yung gamit nyo tapos naka-mage Bane kayo, ay iwasan nyo magkaroon ng madaming deaths. Dahil bukod sa madedelay kayo, ay mahihirapan kayo magpa-item guys. At nasabi ko naman na sa inyo na yung power spike ng mage Bane ay wala sa early game. Talagang kailangan mo magpa-item bago mo makuha yung damage na gusto mo. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit lagi kayong Osnat, lagi kayong natatalo pag gamit nyo si Bane, baka yung ginagawa nyo is pinipilit nyo ilaban si Bane sa early game na dapat hindi nyo ginagawa guys dahil walang damage yung mage Bane. Swerte yan lang talaga guys kapag naka early game kayo. Pero ang maganda kapag naka early game si Bane ay tuloy-tuloy na yun hanggang late game. Kaya kung mapapansin nyo guys ay napakasakit ng Bane ko dito kahit na 7 minutes pa lang dahil 8-0 nga tayo dito. Tapos patapos na rin yung game dahil nasa third tower na nila kami. At may nagtatanong nga sa akin dito guys kung nakalaban ko na nga ba si Kapitan Jer. At sa mga hindi nakakakilala kay Kapitan Jer guys, si Kapitan Jer ay isa sa mga pinakamalakas na content creator na kilala ko. At para sagutin yung tanong mo idol, hindi ko pa nakalaban si Kapitan Jer dahil hindi naman nagbabatak si Kapitan Jer sa account niya. Dahil malamang sa malamang ang ginagamit niyang account ay yung mga nasa pilot niya. At ngayong season guys ay malabo ko siyang makatapat dahil nasa MH pa lang si Kapitan. Tapos ako nasa 300 stars na. Bukod pa doon ay solo rank game yung content ni Kapitan. Tapos ako naman ay naka 5 man. Kaya malabo talaga na makalaban ko siya. Pero sobrang lakas niya ni Kapitan Jer guys. Sobrang hirap tapatan ng lineup nila guys sa totoo lang. Lalo na kapag naka one trick sila. Yung San Natalia Glue lineup nila guys sobrang hirap nung talunin. So ayun guys, natalo namin dito yung M5 champion na Brenny Esport. Kaya magpo-proceed na kami dito sa last round which is yung championship na sa MCL. At ang kalaban namin dito sa third round guys ay ang Big Bogarts.
At hindi naman nakakapagtaka guys kung bakit big Bogarts yung team na to. Kasi kung makikita nyo, big talaga yung kanyang Bogarts. At sa game na to ay ginamit ko nga si Ling. At dito ako mag-tutorial ng Ling guys dahil marurunong yung mga kalaban namin dito. Ayoko kasi mag-tutorial guys sa mga hindi marurunong, gawa na masasayang lang yung oras nyo. So sa game na to ay meron kaming ginawang rotation. Pwede nyong gayahin yung rotation na to guys dahil maganda to at effective pa rin to hanggang ngayon. So yun guys, habang nagbo-blue buff ako, yung Guinevere naman dito ay sinisimulan na yung red buff. Dahil merong lifesteal si Guinevere ay masusustain nyo yung damage ng red buff. Sa ganitong klaseng rotation guys ay mapapabilis nito yung pag-rotate nyo sa mapa. Dahil mauuna kayo mag level 4 sa core ng kalaban. Pagkatapos ko mag-shove ng jungle camp ko ay dumalaw naman agad ako dito sa Leslie. Dahil kung makikita nyo, ginugulo ng Uranus yung core ng kalaban at nandun lahat ng kalaban. Napitas namin yung Leslie pero napitas din dun yung Uranus. At dahil wala ditong kalaban, magpi-platings tayo. Hindi na ako nag-contest ng turtle guys dahil wala akong kasama at sa tingin ko hindi ko kayang kunin yun. Dahil meron silang Aurora at kapag napitas ako ng mga kalaban ay mai-invadean pa ako ng blue buff. Pangit kasi guys na ma-earlyhan kayo lalo na't assassin yung gamit nyo. Tapos Martis pa yung kalaban nyo sa jungle. Malakas kasi talaga sa early game yung Martis guys kaya kailangan mo talaga mag-ingat at hindi ka dapat nagkakamali. Ganito lang din kasi yung technique guys para mabilis kayong tumaba kapag assassin kayo. Ang pinaka the best na gawin dyan ay huntingin nyo yung mage ng kalaban. Kung mapapansin nyo kanina guys, tinanggalan ko siya ng passive. Tapos nung pangalawang balik ko sa kanya ay wala na siyang passive kaya napitas ko dun yung Aurora. Mabilis kayong tataba guys kapag mage yung inunan yung huntingin. Mage o di kaya marksman ng kalaban guys, talagang sobrang bilis nyo lang tumaba once na marunong kayo mang-hunting ng kalaban. So sa part nito guys, hindi na nag-contest yung Martis dahil wala siyang Aurora na kasama tapos wala din siyang Matildang kasama. At hindi ko nga ginamit yung retribution ko dun sa turtle kaya nakuha ko dito yung red buff niya. Ayoko talaga ng skin na to guys dahil hindi ko nakikita kung saan lalapag yung blades. Naka triple kill nga dun yung Martis kaya kahit na-delay ko siya dun ng konti ay nakabawi agad siya. Napitas naman namin dito yung Esmeralda tapos nakapag-push kami dito ng tower. Sabi ko naman sa inyo guys na hindi talaga importante yung fast hand killing. Ang importante dyan yung map awareness talaga. Ayun kasi talaga yung makakatulong sa inyo guys para mapalakas nyo yung link nyo.